What's up sa inyo mga utol? Balik tayo sa kwento natin kagabi. Mainit-init pa yung diskusyon dun sa TP group hanggang ngayon. Nag-post ulit si Tagabunyag, finorward ng mga utol natin sa atin. Another day, another pag binilang kayo ng mga buyer, maging hanis kayo. Pag sinabi sa inyo may issue, kayo pagalit. Tapos tagal nyo na mag-sin pag about sa payment, tutulin nyo mag-reply. Feeling malakas pa sa cap game. Parang may sama ng loob talaga si Tagabunyag sa mga seller no? Para to doon sa mga seller na hindi nagde-declare ng totoong issue ng hat, tapos binebenta lang nila na sinasabi nila, di-escondi, no issue. Pero magugulat na lang yung buyer pagdating sa kanila, ang dami palang issue or may issue pala talaga. Madaming klase ng issue sa cap, pwedeng repaint, change snap, moth hole na hindi dinideclare. Payo lang mga utol, ako kapag bumibili talaga ako ng hat, sinisikap kong maka-video call yung buyer, tapos sinisipat kong mabuti yung hat na bibiling ko. Di bali nang marami akong tanong, tsaka pinapazoom ko talaga yung sombrero para makita ko kung talagang goods o hindi. Para din doon sa mga ibang seller na once na nakapagbayad na yung buyer, napakatagal naman mag-sin. Minsan inaabot ng 1 linggo or minsan 2 linggo pa. Akalain talaga ng buyer na scam na siya Ito malupit dito mga utol, so pinangalanan niya na. Basahin natin, pangalanan ko daw mga nagpapatagos. Madami-dami sila, si Loy, si Junior Thunder, si Boss D, si Angie. Madami pa pero si Loy pinakamarami dyan. Nag-name drop na si Tagabunyag dito mga utol, so in-specify niya kung sino-sino talaga yung nagpapatagos daw. Talagang sinabi niya na meron ditong isang seller na siya raw ang may pinakamaraming pinatagos na custom hat. Ang mga pagpapatunay lang ng mga paratang na yung mga utol is yung mga naging buyer na itong mga binabanggit ni Tagabunyag. So mahirap naman magpusge kapag wala kang ebidensya, di ba? Pero para sa akin, personal kong opinion, ito gagawin kong example lang ha. Kung declared naman na custom yung hat na bibili natin, nakadepende na yun sa buyer kung gusto pa niyang bilhin yung cap. Tulad nito, may suot tayong custom cap. Gawa to ni Señores Collection. Shoutout kay Señores Collection, tropa natin mula sa Paco, Manila. Sa kanya ko nakuha tong S-tooth na McDo. So, dineclare naman niya na custom tong hat na pinapasa niya sa akin. Pero nagustuhan ko yung design, kaya binili ko pa rin. Hindi tayo nandito para pumanig sa kung sino. So, neutral lang tayo sa issue na yan. Pero sa tinatakbo ng mga diskusyon at pagtatalo sa comment section ni Tagabunyag, maramdaman mong gising na gising talaga yung vintage cap community dito sa atin sa Pilipinas. I'm out.